before we were in the sinning. Bago po tayo sa ating mga kasalanan, But we do not know we are under the sin and curse. di po natin alam na nasa ilalim po tayo ng ating kasalanan. We do not know why our life mahirap buhay. Hindi po natin alam na ang buhay ay mahirap, ang ating buhay. I don't know, my life is always poor. Hindi ko po alam na ang buhay ay laging mahirap. Why my parents are not with me. Bakit ang aking mga magulang ay Not with me. hindi ko kasama? Why my brothers and sister always away. Bakit ang mga kapatid ko ay laging nag-aaway? That is still under the sin and curse. At ito ay sa ilalim pa din ng kasalanan. But today, I just want to share how to overcome the world. Ngayon, gusto ko lang ibahagi sa inyo kung paano malalagpasan ang kasalanan. Okay? Ephesians chapter 6, 10 to 20. Ngayon, buksan po natin ang Efeso chapter 6. Ephesians chapter Verse 6, 10 to 12, 10 to 20. Chapter 6, 10 to 20. You read. Okay. So, sabi sa Ephesians chapter 6 verse 10, sa katapos-tapusan, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihang ng kanyang kalakasan. Verse 11, Magbisig kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsigtibay laban sa malalang ng Diablo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. 20. Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw ng masama at kung magkagawa ang lahat ay magsigtibay. Verse 14, magsigtibay nga kayo na ang inyong baywang ay may bikis ng katotohanan na may sagbat ng baluti ng katuwiran at ang inyong mga paa ay may padyak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalakasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng suli ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon
at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing ng patungkol sa lahat ng banal. At sa akin upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig upang ipakilalang may Ebanghelyo, last verse. Nang dahil dito, ako'y iyong isugo na natatikalan upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat ng aking salitain. Amen. Lakpakan po natin ng salita ng Diyos. Amen. God created heaven and earth. Nilikha po ng Diyos ang langit at ang lupa. And He created all the things He gave to the man Adam. Nilikha ng Diyos lahat ng bagay na Kanyang binigay, lahat ng magandang bagay. But God gave all the creatures unto the leadership of the Adam. Nilikha ng Diyos, ang Diyos ang creator mula kay Adan hanggang sa atin. But God had a covenant between Adam and God. Ang Diyos ay merong kasunduan sa pamamagitan ni Adan at sa Diyos, Kanya. If you take this fruit, tree of the knowledge of good and evil, you surely die. Kung kakainin mo to ang nilikhang prutas, mamamatay ka. God, even He gave all the blessing to man, and God and man, there is the covenant. Kahit ibinigay ng Diyos ang blessing sa tao, pero meron pa rin tong kasunduan. The word, it was given to the leadership Adam. Adam was failed, and after the Adam, there is the Satan control to him. So, kahit binigyan siya ng authority na pamahalaan ang mundo, si Adan at Eva, so, nagkamali pa rin sila at meron pa rin silang pagkakasala. That is a God and man covenant. Covenant, if not keeping, there is the consequences of the sin. Merong kasunduan sa tao at ang Diyos na kung saan na Consequences. merong consequence, merong kaparusahan. God is good. Amen. Amen. Yes. God is merciful God. Merciful God. Ang Diyos ay maawain. And His love, even though man committed sin, He want to save us. Mapagmahal ang Diyos kahit tayo makasalanan. Nais pa din tayo ng Panginoon iligtas. And God choose His people, Israel. At pinili ng Diyos ang kanyang mga tao, ang Israelita. The Israelites, under the sin and yoke of the Egyptian, God brought them out of Egypt. At ang mga Israelita ay nasa ilalim ng ang mga Israelita ay nasa ilalim ng Egypto na kung saan iniligtas ng Diyos, inilabas sila ng Diyos. God chose Abraham, and through his people 70 went to the Egypt, and now the Israelite is 250,000 people go out of Egypt. At tinili ng Diyos si Abraham na kung saan ang mga Israelita, ayun po ay mga ninuno, na ngayon nasa Ehipto, napakaraming ng mga Israelita na inilabas ng Diyos sa Ehipto. Under the sin and yoke in Egypt, the Israelites has no any law. Sa ilalim ng
Ehipto, sa ilalim ng Ehipto, the Egypt, they are serving to their idol, not God. so kung saan ang mga Israelita nag-serve sa mga idol, sa mga Diyos-Diyosan doon, sa panahon ng mga Israelita. So Israelites reaching in the Sinai mountain, God gave the law. Noon, nung nakapunta na ang mga Israelita nakalabas na sila sa Ehipto, nandun na sila sa Mount Sinai, binigyan ng Diyos ng kautusan. That is the Ten Commandments. Ito po ang 10 utos. And God also gave other law through the Moses 613 laws. At ng Diyos si Adam at Eva ng 600 na kautusan. Israelites, while they are living in the wilderness, they are learning how to trust God. Ang mga Israelita ay namumuhay sa wilderness, naglalang sila nagda-doubt sila sa Panginoon. Before, they are living by their own idea, but God giving the law, according to the law, they start to practice the obey. Noon, namumuhay sila sa mga idols, pero binigyan sila ng ng Diyos ng kautusan, at ito'y pinapractice na ng mga Israelita. The obedience, it is make the people to enter to the kingdom of heaven. Ang pagsunod ay isang paraan kung saan makakapasok sila sa kaharian ng Diyos. To the Israelites, the kingdom of heaven is the enter to the Canaan land. Para sa mga Israelita, ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay sa Kanaan. But Israelites, they do not trust in God. Pero ang mga Israelita hindi nagtitiwala sa Diyos. 250,000 of the people, among them, only 202 Joshua, Caleb entered to the Canaan land. Sa 200,000 na tao, may iilan o 50,000. 250 or 2% lang po ang nakasunod sa Diyos. Joshua, Caleb. Ay, si Joshua at Caleb. Canaan. Okay, ayun po. Mahirap? Okay, yeah. Just Susan. Okay, you can do it. They learn how to obey in the training ground in the wilderness. So, sila hindi nila alam kung paano sumunod noon sa training ground o yung panahon na yon. They were stay in the wilderness 40 years in the wilderness. So, nanantili sila sa wilderness ng 40 years. Now, Moses is become very old. At si Moises ay naging matanda na. When he lead the Israelites, his age is 80 years. Now, his age is 120 years. So, yung panahon na yon, 80 years si Moises na nag-lead sa mga Israelita o nanguna sa mga Israelita. Ngayon, 100 taon na siya. Deuteronomy chapter 28. Buksan po natin ang Deuteronomy. Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 9. You read. Deuteronomy chapter 1 Irish. verse 9. Karki. Pastor, you
chapter 1 to 9. At mangyayari kung iyong didinggin, masikap ang tinig ng Panginoon. Okay. Chapter 1. Yeah. Chapter 28, 1 to 9. Chapter 28. 28, 1 to 9. At mangyayari kung iyong didinggin sikap ang tinig ng Panginoong mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay itatas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at abot sa iyo o didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa parang. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan at ang iyong bunga ng iyong lupa at bunga ng iyong mga hayop, ang karagdagan sa iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Magiging mapalad ang iyong bulso at ang iyong palayok. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Pasasaktan ng Panginoon sa harap ng iyong mga kaaway na nagbabangon laban sa iyo, siya'y lalabas laban sa iyo sa 100 at tatakas sa harap ng 700. Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng pagpatungan mo ng iyong kaamay at pagpapalain ka niya sa lupain na ibibigay sa iyo ng Panginoong mong Diyos. Itatatag ka ng Panginoon ng isang banal na bayan sa Kanya, gaya ng Kanyang isinumpa sa iyo kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoong mong Diyos at lalakad ka sa Kanyang mga daan. Amen. Now, the Moses is 120 years and just very near to the Canaan land in the Moab wilderness, and he is concerning for the Israelites when you enter to the Canaan land, you must keep. So, ang panahon na yun, si Moises ay 120 years na doon sa bayan ng Mooban. Malapit na silang makapasok sa Kanaan. Si Moises ay patuloy pa din nag-aalala sa mga Israelita. If you enter there, you obey the voice of the Lord. Kung gusto mong kung enter ka o papasok ka dun sa Kanaan, kailangan mong sundin ang salita ng Panginoon. If you obey the voice of the Lord, when you go in and out will be blessed. Kung susundin mo ang utos ng boses ng Panginoon sa pagpasok doon at paglabas, pagpapalain ka ng Diyos. Your castle will be blessed. Yung mga kamag-anak or yung mga lahi ay pagpapalain ng Diyos. Your kneading bowl will be blessed. Kneading bowl. Your food will be Yung pagkain or yung mga natin, pagpapapalain ng Panginoon. Your enemy will be defeated in front of your face. Yung mga kaaway, ng Panginoon sa iyong harapan. And whatever you do, your hands, you will be blessed. Ano man ang iyong gawin, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen? This is the obedience to those who are obeyed to the Lord will be blessed. Ito ay yung pagsunod sa mga nais sumunod sa Panginoon ay pagpapalain ng Diyos. But
If you enter there and if you are not obey, you will be cursed. Kung papasok ka doon pero hindi ka susunod, susumpain ka. Deuteronomy chapter 28 verse 15 until 22. 15 to 22. Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Susumpain ka sa bayan at susumpain ka sa parang. Susumpain ang iyong bulslo at ang iyong palayok. Susumpain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa, ang karagdagan ng iyong bakahan at ang mga anak ng kawan. Susumpain sa iyong pagpasok at susumpain ka sa iyong paglabas. Ibubugso ng Panginoon sa iyo ang sumpa, ang kalituhan at ang saway sa lahat ng pagpapatungan ng iyong kamay na iyong gagawin, hanggang sa ikaw ay mabuwal at hanggang sa ikaw ay malipol na madali, dahil sa kasamaan ng iyong mga gawa na sa gayoy pinabayaan mo ako. If you are obey, you are not disobey, you disobey His commandment and His statute, then curse will overtake you. Kung hindi ka susunod sa utos ng Panginoon, hindi ka pagpapalain. Pero kung susunod ka sa utos ng Panginoon, pagpapalain ka ng Diyos. Curse shall be in the city. Sa bayan. And then curse shall be in the countries. Ang sumpa ay sa bayan, mapupunta sa bayan, at ang sumpa ay mapupunta din sa lahat ng sa buong bansa. Curse shall be in your basket and your kneading bowl. At ang sumpa din sa yung basket o sa kinakainan mo. Curse shall be fruit of your body. At ang sumpa din ay sa iyong mga katawan. And produce of your land. At sa mga lupain. Increase your cattle and offspring and the flocks, all curse. Lahat ng mga bakahan o lahat ng mga pamumuhay mo ay susumpain. When you go out and you go in, will be cursed. At kung ikaw lalabas at papasok, ay susumpain din. You will curse, will be confused and rebuke. At tayo'y susumpain. Review ka. Whatever you do will be cursed. At kung ano man ang iyong gagawin, ito'y susumpain. You will perish quickly. Ikaw ay paparusahan ng mabilis o because of the wickedness of your doing, dahil sa iyong mga kasamaan, which is you forsaken me. Dahil pinabayaan mo ang utos ng Panginoon. Hello, at the end, you sit here. So people at the back, please sit on the front. Come in front. The word of God is proceeding. What are you talking about?
If you are not obey, wherever you go will be cursed. Kung ikaw ay hindi susunod, kahit saan ka man pumunta, ikaw ay susumpain. Gusto mo blessing or curse? Anong gusto mo? Pagpapala or sumpa? Makinig ng mensahe. Keep your heart. If you gusto blessing. Amen? If you are careless here, how can you obey to the word of God? Kung It's ikaw ay impossible. pabaya, paano mo susundin ang salita ng Diyos? Keep the word of God in your heart. It is the key words of your success and bless. Patuloy po nating isikin or ilagay sa ating mga isip ang salita ng Panginoon nang sa gayon tayo'y maging successful. Amen? Now we are living in this earth, we are spiritual fighting. So, ngayon, namumuhay tayo sa mundo na kung saan nakikilaban tayo, nakikibaka tayo sa spiritual. We are not fighting flesh and blood. Hindi tayo lumalaban sa dugo or sa ating physical. We are fighting in the spiritual. Tayo ay nakikibaka sa espiritu. We are fighting with the principality of this air. Ikaw ay nakikilaban dito sa mundong ito. If ever you are not awakened in spirit, we will die in the curse. Kung hindi ka man magiging sa iyong spiritual, mamamatay ka. Gusto mo patay with the curse? No. Gusto mo pagpapalain? Then, makinig ng mensahe. And obey the word of God. No choice. Now, Ephesians chapter 6, verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His mighty. We have to be strong in the Lord. We do our own strength, but still our result is hanggang ganito. We have to stand in the form with the mighty of our Lord. Amen. If we are not awakened, and already the Satan is already capture all your blessing. So kung hindi tayo gigising sa spiritual, si Satan aagawin lahat ng pagpapala sa atin. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Sa verse 11 sabi, Magbigkis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsigtibay laban sa mga lalang ng Diablo. Diablo, he knows you better than yourself. Kilala ka ng kaaway, kaya kilala ka ni Satan, gaya ng higit pa sa kakilala mo sa iyong sarili. But we do not know the existence of the devil. Existence of devil, hindi alam. We do not know Di po natin alam ang the existence of yung pamumuhay o yung kilos ng kaaway. He is at the back of us. He is above us. He is in front of us, inside of us. But we still do not know His existence.
ang kaaway ay nasa likod natin at higit pa sa atin, We do not know. hindi po natin alam kung paano mamumuhay yung kaaway sa atin, kumikilos sa ating buhay. If we do not know He is a patay, hindi alam, how can we fight? Kung hindi natin alam kung paano kumilos ang kaaway, aatakihin natin. At hindi natin alam kung paano tayo lumaban sa kaaway. He is the highest. Then He is He has a high strategy to destroy and to kill and what's that? Mangnanakaw. But we do know where we are, how we were deceived. We don't know. So ang Diyos ay ang kaaway ay malakas, makapangyarihan, higit sa atin, alam niya kung paano tayo atakihin. Kaya hindi natin alam kung paano siya labanan. 12. Sa verse 12, we do not wrestle against the flesh and blood, but against the principalities, against powers, against the ruler of the darkness of this age, against spiritual hosts of the wickedness in the heavenly so places. basahin nyo na lang po yung verse 12, Ephesians chapter 6, verse 12. You read. Sapagkat ang aking pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman, ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. We are masakit. We magnanakaw the money. Away na with the people, even in the heart. It is the Satan's, he is attacking to us, but we just deceived. Tayo ay nag-aaway, nagnanakaw ng mga pera, kung anong mga kasamaan ginagawa natin. Ito ay mga pagpandaraya ng kaaway sa atin. That's why we are hard to live. Kung kaya tayo ay Hard to live. mahirap mamuhay, mahirap ang buhay. Serve the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength. Paglingkuran mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. That is the key words. Ayun ang isang punto. God is all authorized all over the world. Ang Diyos ay pinapamahala ang buong mundo. When you seek Him wholeheartedly, He will protect you. Kung hahanapin mo siya ng buong puso, poprotektahan ka ng Diyos. But then, you are not seek God, but you look around the world, and then devil is devouring you. Pero hindi mo sinisik ang Panginoong ng buong puso, tumitingin ka sa paligid mo, ang kaaway aatakihin ka. Therefore, take up the whole armor of God. Kung kaya isuot natin ang armor o kalasag ng Panginoon, You may able to withstand nang sa gayon tayo ay makatayo in the evil days. sa panahon ng kasamaan, And everything you have done, and you can still strong. and ang lahat ng mga ginagawa mo ay patuloy kang mananatiling matatag. The Moses was a leader in the wilderness for Israelites for 40 years. Si Moises ay nung panahon ng Israelita, naging leader siya 40 years doon But sa he is just in his eyes to look around the Canaan land.
and he will die. Pero si Moises ay tumingin siya sa Canaan land and namatay siya. He want to go enter to the Canaan land. God said no. And si Moises ay hindi nakapasok sa Canaan land. Sabi ng Panginoon, You cannot enter. Don't talk anymore more than this. at hindi ka makakapasok sa Canaan land. But the Joshua and Caleb can able to enter to the Canaan land. At si Joshua at si Caleb ay nakapasok sa Canaan land Because Moses was angry in front of the people. si Moises nagalit sa mga tao. He just strike one time, but he struck twice in the rock. That's why. So yung kanyang tungkod ay pinalo niya sa bato. We do all, but still stand is important. We do all God's command, and then still standing is important. Ang lahat ng bagay ay mahalaga, pero ang pinakamahalaga ay yung manatili tayo. We do great things, but cannot pasok sa Canaan land. That is nothing. Ang lahat na ay mahalaga, great things, sa mga bagay na mahalaga, pero ang manatili o makapasok sa Canaan land It is nothing. ay mahalaga, pero Must be entered there. ang makapasok sa Canaan land o sa pinapangako ng Panginoon ay mahalaga. Now we are in the journey before enter to the kingdom of God in this world. Tayo ay nasa journey bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. We don't know who can go there, who cannot go there. Walang sino mang nakakaalam na kung sino ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. We are every day tested by devil. We are every day tested by devil. Tayo ay araw-araw na sinusubok ng kaaway. No, tempted by devil. Sinusubok ng kaaway. But God is testing us to enter there. Pero ang Diyos, Is testing us. sinusubukan tayo ng Panginoon, But devil tempting us. pero ang kaaway, tinutokso tayo. We have to overcome araw-araw. Kailangan po nating paglagpasan araw-araw. What is the priority? Your life. Important. Ang pinakamahalaga is yung buhay mo. Amen? Worship service time. You go outward. Enjoy. Kaya, punta doon. So during worship time, pero kung wala sa simbahan, punta ka doon sa labas, sa makamundong bagay, kaya tayo makapunta sa langit. Worship time. You go to gala-gala in the world. Kaya, punta doon sa simbahan, the heaven. Kaya. What is your priority in life? So ano ang iyong prioridad sa iyong buhay? What is your great value in life? So ano yung pinapahalagahan mo? What is in your heart the most important? So ano ang nasa puso mo, ang pinakamahalaga sa puso mo? You set your heart, then the Lord will fight for the devil. You set your heart to the Lord, and the Lord will fight to the devil. Iano po natin ang ating puso, iset puso natin sa Panginoon nang sa gayon,
Diyos ay magprotekta sa atin, lumaban sa atin sa mga kaaway. Amen? You love God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Tulad nga ng sabi, mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. 6:14. Stand therefore, having girded your Ephesians waist with chapter the 6. truth. 14. 14. 6:14. Magsiktibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sabat na kabaluti ng katuwiran. Truth of the Word of God. Having put on the breastplate of the righteousness. So tulad nga ng sabi, magsiktibay nga kayo ng inyong mga baywang What is ay the may truth? bigkis Truth ng katotohanan. is God. Truth is Jesus. Truth is the Word of God. Ang katotohanan, ang Diyos at ang Panginoong Hesukristo at ang salita. Having put on the breastplate of the righteousness. So tulad nga ng sabi, magsigbigkis nga kayo ng inyong mga baywang na may bigkis ng katotohanan. The Satan legally enter when we committed sin. Ang kaaway o si Satanas ay pumapasok sa ating buhay kapag nag-commit tayo o nagkakaroon tayo ng kasalanan. He knows who we have a problem. Satan knows. Alam ng alam ng kaaway na sino ang may problema. That's why we set our heart. I decide not to commit any sin. Kaya kailangan natin iset ang ating puso nang sa gayon malagpasan natin ang kasalanan, di tayo makapag-commit ng kasalanan. Breastplate of the righteousness. Yan. Tulad nga ng sabi, bigkis o bigkisan ng katotohanan. The righteous is only Jesus. Ang katotohanan ang Panginoong Hesukristo. That is to protect your heart. At ayon ang magpoprotekta sa iyong puso. Jesus is sa inyong puso. Ang Panginoon ay nasa iyong puso. And even though we committed sin, ask God to forgiveness. Kahit na tayo nagkakasala, papatawarin pa din tayo ng Diyos. With His righteous, and we will be clean. At sa pamagitan ng kanyang katuwiran, tayo ay magiging malinis. Committed sin, right away, repent. Kung ikaw ay magkakaroon ng kasalanan, pagsisihan mo agad ito. So that the evil, Satan cannot pasok sa inyong puso. Nang sa gayon, si Satan hindi makapasok sa ating mga buhay. 16. And having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Tulad nga ng sabi, bukod dito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat na nanginginingas na suligi ng masama. You wearing the shoes with the gospel of the peace. Yan, tulad nga ng sabi sa verse 16 na kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nanginginas ng If ever we are our spirit is in us, and then even though we are sharing the gospel, evil spirit attack to us, having trouble. So tayo nag-aaway-away kung saan nagkakaroon ng pagtatalo, ang kaaway, yung espiritu ng kaaway ay mapapasa atin. All our New Life member should be peace with our neighborhood. So lahat dapat ng New Life member sa atin dapat magmumula ang kapayapaan
either believers or not believers. Kahit ang mga nananampalataya or hindi. Your family should be peace with. Ang iyong kapamilya dapat merong kapayapaan. So that gospel may not be having trouble. Nang sa gayon, ang salita ng Diyos hindi magkaroon ng problema. Amen? Amen? 17. And take the helmet of salvation and then sword of the Spirit, which is the word of God. Tulad ng sabi dito 17, at magsikuharing naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Helmet of the salvation. Yan. Helmet of the salvation. Helmet or turbante ng kaligtasan. Brain, very important. Ang utak o yung ano natin ay mahalaga. Assurance of the salvation, no more, Satan will always attack you. Kung wala tayong protekta sa salvation natin, kukuhain ni Satan to. Believe this, you are children of God. Kailangan mo maniwala na ikaw ay children o anak ng Diyos. Amen? Amen. Satan is always injecting, ikaw ba totoo anak ng Diyos? Ganito, question, doubting. Lagi sa atin nilalagay ni Satan sa kaisipan natin na tinatanong, ikaw ba talaga ay anak ng Diyos? If you are the children of God, bakit ganito? Kung ikaw ba kung ikaw ang anak ng Diyos, bakit ganito? That's Satan is always injecting to your mind. At si Satan lagi niyang inilagay sa kaisipan natin. That time you proclaim in the name of Jesus, even I am weak, Jesus loves me. So dapat nating ihayag na kahit mahina tayo na ang Diyos ay mahal tayo. He loved me and He gave Himself for me. So ang Panginoon ay mahal ako, binigay ng Diyos ang buhay para sa akin. Amen? If you have a firmness, then Satan will be umalis. Kung meron tayong boldness o katatagan, ang kaaway ay aalis sa atin. The sword of the Spirit, which is the word of God. So ang sandata ay ang salita ng Diyos. Shield of faith. One hand is the shield of faith. One hand is the word of God. Sword of the word of God. So yung isa dito sa ating kamay ay pananampalataya at ang isa dito ay salita ng Diyos. So, Satan, it is injecting something bad word to you. Shield of faith. Kung si Satan inil-inject niya sa iyong isipan, labanan mo ng pananampalataya mo at ang salita ng Diyos. Another hand is the spirit of the word of God. Ayun, yung salita ng Panginoon. The word of God is attacking. So, ang salita ng Diyos ang lalaban kay Satan. Satan is tempting to Jesus Christ. That time Jesus Christ says it with his words, attack the Satan. So, nung panahon na yon si Jesus ay tinempt ni Satan. So, ginamit ni Jesus ang Panginoong Jesucristo ang salita ng Diyos. You know, nowadays false prophet a lot in the world nowadays. So, ngayong panahon ngayon, marami ng mga bulaang propetang lumalabas. The false prophet also using the word of God. So, ang mga bulaang propeta ay ginagamit din ang salita ng Diyos. Puro word of God. Pure word of God lang. Puro word of God lang. No, using the word of God for their own benefit. No. They are using Ginagamit nila ang salita ng Panginoon para sa kanilang
pangangailangan o para sa magkaroon sila ng kita. The Word of God, it is pure Word of God. Ang salita ng Diyos ay ito ay totoo. It makes us, strengthen us in Christ Jesus. Tayo ay pinapalakas nito, Not hope on earth, but hope on heaven above. hindi lang dito ang pag-asa sa mundo, kundi sa kalangitan. Mahirap na buhay on this earth is temporal. Mahirap man di ang buhay sa mundong ibabaw, ito ay panandalian lamang. But we overcome the world, eternal is waiting for you. Kapag nalagpasan natin ang mundo, ang buhay ay panghabang buhay doon sa kalangitan. The world deceiving you, magandang material things. Ang mundo ay dinadaya tayo sa pamagitan ng mga magagandang bagay, Seems like a beautiful, wonderful. katulad ng mga magaganda o mga kaakit-akit na bagay. That's not at all. That's not at all. That's Not at all. hindi iyon ang Hindi mga na lahat. Hindi na lahat on this earth. hindi lahat ng mga magagandang bagay hindi idol. Amen? You serve the Lord with all your heart, with all your strength, with all your soul, and God is bless you also in this earth. So tulad nga ng sabi, paglingkuran natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at ating kaisipan. Amen? You are the children of God. Ikaw ay anak ng Diyos. If you are seek God with all your heart, then on this earth also you can be enjoy your life. So kung tunay na hahanapin mo ang Diyos ng buong puso, so dito sa mundong ito ay may enjoy mo. When you go in and out, will be blessed. Kung pupunta ka man sa labas o dito, ay pagpapalain ka. Your needing bowl will be blessed. Kung lalo na sa iyong mga pamumuhay, Satan attack to you, devil attack to you, one way, seven way, run away. so kung si Satan i-attack ka sa mga daan na kung saan Devil. tumakbo ka. Oh, Tak- takbo na takbo. They cannot even touch you. So hindi ka niya kahit hindi ka niya mahahawakan. Amen? You are more than conqueror Ikaw ay mas malakas because Jesus is sa iyo. dahil ang Panginoon ay nasa iyo. You have the power, the name of Jesus. Meron kang kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Amen? Yes, amen. Stand up. So tayo po magsigtayo. Giving whole heart to love Him, you decide.